12 na po ng January, no? Siguro may na-set na kayong goal para sa taon na to, no? May na-set na ba tayong goal o may mga goal ba tayo ngayong taon? Siyempre, importante may goal tayo para ito yung magbibigay sa atin ng drive at ng direction kung ano ba yung gagawin natin ngayong taon. Siguro, meron dito na kagaya ko na gusto nang makagraduate ngayong taon. Siguro yung iba, gustong magkaroon ng sasakyan o kumuha ng bagong bahay, magpatayo ng bagong bahay. Pero ako, may suggestion ako para sa ating lahat na dapat natin maging goal ngayong taon. At ang pag-usapan natin is about 2025 goal, total well-being. Binasa po kanina, Luke 2, verse 52, and Jesus grew in wisdom and stature and in favor with God and men. Ano po ba tong total well-being? Ito po yung nais ng Panginoon na magkaroon tayo ngayong taon. Na magkaroon tayo ng total well-being. Ano ba ito? Una, yung total well-being, balance and complete. Pag hindi balance ang buhay natin, maraming pwedeng mangyari hindi maganda. Di ba? Pag hindi balance yung sasakyan, parang pag liliko ka, parang may tendency na tataob. Ganon din po ang mangyayari sa ating buhay pag walang balance at hindi kumpleto. Kaya importante na sa lahat ng bagay, binabalanse natin. Masama po ang maging extreme, yung masobrahan. At dahil doon, hindi na nagiging balance. Paano ba magiging balance and complete? Paano ba? Siyempre, kailangan Jesus at the center ng ating buhay at sa lahat ng ginagawa natin. Ma-achieve at magkakaroon lang tayo ng total well-being, ng balance and complete life pag si Jesus yung naging sentro ng ating buhay. Never magiging kumpleto ang ating buhay pag hindi si Jesus yung center at never magiging balance pag wala si Jesus sa sentro. Dapat ang nakaupo sa trono ng buhay mo, walang iba, si Jesus. Kasi pag nasa side lang si Jesus, pag nasa maliit na portion lang siya, hindi balance. Kasi marahil may marami kang ginagawa na hindi pa sang-ayon sa kalooban ng Panginoon. Marami ka pang bagay na hindi pa na-let go, na dapat i-let go, na nagpapabigat sa'yo at nagtatanggal ng balance. At kung wala si Jesus sa sentro ng buhay mo o sa buhay mo, never kang makukumpleto kahit anong bagay ang taglayin mo, kahit meron ka na ng lahat. Kaya importante na si Jesus ay nasa sentro ng ating buhay. Pag balance, complete na ang buhay mo, mangyayari lang to pag meron kang Jesus sa sentro ng buhay mo. Dahil dito, magkakaroon ka ng harmony with other people and other creation ni God. Magkakaroon tayo ng magandang relationship sa ating kapwa, hindi lang sa ating kapwa, kundi sa environment at sa nature na ginagalawan natin. Nagkakaroon tayo ng pake sa kapaligiran natin. Nagkakaroon tayo ng pake sa kapwa natin. Nagkakaroon tayo ng concern sa environment. Nagkakaroon tayo ng concern sa nangyayari sa iba. Pag may total well-being ka na, ibig sabihin, balance and complete yung buhay mo. Si Jesus yung nasa center. At dahil doon, nagkakaroon ka ng harmony with other and creation.